Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Tinaasan pa ng pamahalaan ang patong sa ulo ni Charlie Atong-Ang sa paniwalang nandito pa ito sa bansa. Gagamit na rin ang PNP ng high-tech drones sa pagpapatuloy ng manhunt operations. Narito ang report. We are increasing the bounty for Atong-Ang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Dinoble pa ng DILG ang pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng gambling lord na si Charlie Atong-Ang na wanted ngayon sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Matapos itanggi ng Cambodian government ang posibilidad na nasa kanilang bansa si Ang, naniniwala ngayon ang DILG at PNP na nasa bansa pa ito nagtatago. We really believe andito pa siya sa Philippines. We have points of interest na sila General Tatis may alam kung nasaan. So the manhunt is going on. Isiniwalat din ni DILG Secretary John Vic Remulla na gagamit na sila ng modernong drones sa pagtugis, hindi lamang kay Ang kundi maging sa mga pinaghahanapan ng batas, gaya ni dating Bucor Chief Gerald Bantag na wanted naman sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. I've been given the clearance to procure drones na may LiDAR. Yung LiDAR na yan can penetrate through canopies of trees para makita mo kung ano nasa ilalim ng mga puno. So we're going to be deploying that in the next few months para sa mga intensive manhunt operations sa amin kay Bantag. Kaugnay nito, naglabas na ikatlong warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 29 ng San Pablo City, Laguna laban kay Atong-Ang. Sa kautosang may petsang February 6, inatasan ng korte ang pag-aresto kay Ang at 5 iba pa dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention na hindi maaaring piyansahan. Kaugnay ito sa reklamong inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Matatandaang nauna na naglabas ng warrant of arrest ang mga korte sa Laguna at Lipas City, Batangas para sa kaparehong kaso. Kauna-una ang hybrid passenger bus sa bansa, formal nang inilunsad sa probinsya ng Bataan. Umaasa ang LTFRB na magkakaroon ito sa buong bansa para sa mas environment-friendly na public transportation. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Formal nang inilunsad ang kauna-unahang hybrid buses sa bansa kasunod ng partnership ng Provincial Government ng Bataan at ang bus company na Genesis Transport Service Incorporated. 10 electrified hybrid buses na ngayon ang bumabiyahe sa rutang Balangas City na IA-PTEX na kayang tumakbo hanggang 120 km per hour. Gamit ang Golden Dragon Range Extended Electric Technology, kaya nitong bumiyahe hanggang 1,600 kilometers sa isang full range. Kumpiyansa si Bataan Governor Joet Garcia na dahil sa inisyatibo, lalago ang turismo sa probinsya dahil mas accessible na ang lugar para sa mga turista at investor. So both yung mga workers coming from different places and as well as syempre yung patuloy na pagpasok ng mga additional investors, malaking bagay at tinitingnan po talaga nila yung accessibility, especially coming from Metro Manila. Umaasa rin na opisyal na dahil sa mababang operational cost ng hybrid buses ay bababa ang pamasahe pa Maynila. Dahil nakita po namin kapag EV, kinakailangan talagang araw-araw mo ginagamit para may return on investment ka. Kasi the more you use it, the higher the return. Because you're saving maybe 60% of your operational cost. Because it's 60% electricity, especially here in Bataan, lower po yung aming electricity rates, is around 60% cheaper than yung regular gasoline or diesel. Ikinatuwa rin ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang inisyatibo ng Bataan at umaasang magiging available ito sa buong Pilipinas. 1 kilowatt, that's equal to around 1 liter of fuel. Eh, alam niyo naman, 1 liter of fuel kayo, kung makapat ng mga 10 piso, 60 pesos, no? When 1 kilowatt of power, no, it's 12 pesos, 17 na, hindi yung binibenta ng ibang electric EV vehicles. So you can imagine we operate
operational savings that will be generated by this, not to mention the lower maintenance costs. So we are now, in fact, this is a very crucial point. Fleet po lang, meron na palang electric hybrids to the cloud. So, I'm very excited to be here to witness this occasion. This is the first in the province. This is the first in the entire Philippines. No? Ipinakita rin sa media ng mga opisyal ang loob ng isang hybrid bus na may mga komportableng upuan at extended footrest. Mas maluwag rin ang espasyo nito kumpara sa regular na bus at may aircon, TV at toilet sa loob. Equipped din ito ng CCTV cameras na may kuha sa loob at labas ng bus. Tiniyak naman ni Genesis Transport President at General Manager Riza Moises na committed ng kumpanya na magatid ng mas maayos na serbisyo sa mga mananakay. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mga balita, automotive shop na malapit sa isang gasolinahan nasunog sa bayan ng Manawag, Pangasinan. 3 sasakyan nagkarambola sa Eastern Samar. At MRT magbibigay ng libreng sakay sa mga PhilHealth card holders sa Araw ng Mga Puso. Nasunog ang tindahan ng isang automotive shop sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Manawag, Pangasinan kagabi. Ayon sa investigasyon ng BFP Manawag, napansin umano ng mga dumadaang sasakyan na nasusunog na ang nasabing pwesto pasado alas 8 kagabi. Inabot ng ilang oras bago maapula ang nasabing sunog kung saan itinaas ito sa ikatlong alarma. Pansamantalang sarado ang Baloking Bridge at hindi madaanan dahil sa oil spillage sa kalsada. Idineklara itong fire out pasado alas 11 ng gabi. Wala naman na italang nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad ang dahilan at danyos ng nasabing sunog. Kaninang umaga muli nang nadaanan ng mga motorista ang naturang kalsada sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Babasit matapos ang isinagawang clearing operation kaugnay ng oil spillage mula sa pinangyarihan ng sunog. 3 sasakyan ang nagkarambola sa Barangay Batiawan, Taft, Eastern Samar. Sa video ni Ronnie Timog-Timog, makikitang basag ang salamin ng UV shuttle habang bahagyang nawasak ang harapan ng truck sa pagbangga nito sa jeep. Ayon sa mga saksi, nawalan umano ng preno ang truck dahilan sa pagbangga nito sa 2 sasakyan. Inaalam pa sa ngayon kung may nasaktan at dahilan sa nangyaring insidente. Good news mga motorista, magbibigay ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT sa mga PhilHealth card holders sa Araw ng Mga Puso mula 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Kasabay ito ng pagdiriwang ng kanilang ika-31 anibersaryo at ang National Health Insurance Month. Ipakita lamang ang physical copy o digital copy ng PhilHealth para makapag-avail ng libreng sakay. Sa sports balita, tuloy ang laban ni Pinay tennis star Alex Eala dahil sasabak naman ito sa Dubai Open kasama ang mga bigating pangalan sa tennis. At Miguel Tabuena, unang Pilipinong nakakuha ng full-time status sa LIV Golf Tournament para sa 2026 season. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. From Qatar to Dubai, ito ang susunod na destinasyon ni Pinay tennis star Alex Eala sa pagsabak nito sa WTA 1000 Dubai Open. Makakalaban ni Eala sa nasabing torneo sina Ariana Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff at ang kasalukuyang kampiyon na si Mira Andreeva at iba pa. Ito na ang ikalawang WTA 1000 event na kasama si Eala ngayong 2026. Sa golf, gumawa ng kasaysayan si Miguel Tabuena bilang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng full-time status sa LIV Golf League roster para sa 2026 season. Sa Instagram, sinurpresa ni Tabuena ang mga fans nang sabihin na hindi na siya maglalaro bilang reserve pero bilang wildcard sa buong LIV Golf Tournament ngayong taon. Ito ay matapos ang magandang ipinakita nito sa International Series Philippines at sa Riyadh Tournament bilang substitute sa 4 Aces GC. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.